Ang ugong. Iyon ang unang napansin ni Isla Alonzo. Hindi pamilyar, malakas, at parang may dalang premonisyon na hindi niya maintindihan. Pero ipinagsawalang bahala niya iyon. Araw ng kasal niya, for goodness sake. Bawal ang nega. Dapat good vibes lang. Nasa loob siya ng munting kwarto sa likod ng kapilya ng Isla Verde, pinagmamasdan ang sarili sa gasgas ng salamin. Suot na niya ang kanyang wedding gown, isang simpleng puting bestida na hanggang sakong, off-shoulder, gawa sa pinong tela na tila hinalikan ng bula ng dagat. Hindi ito gown na pang prinsesa, pero para kay Isla, ito na ang pinakamaganda sa lahat. Ito ang bestidang simbolo ng bago niyang simula ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Ma, okay na ba to? Hindi ba G yung bulaklak sa buhok ko? Tanong niya kay Aling Perla, ang kanyang ina, na abala sa pag-aayos ng belo niya. Ngumiti si Aling Perla, mga matay nangingilid na sa luha. Anak, ang ganda-ganda mo. Parang anghel. At bagay na bagay sa'yo iyang puting sampag-ita. Simpleng ganda, parang ikaw. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sigurado ka na ba talaga dito, Isla? Kay Mateo. Napabuntong hininga si Isla. Ilang beses na ba nilang napag-usapan ito? Ma, si Mateo ang pinili ko. Siya yung nandyan para sa amin, para sa kambal. Mahal ko siya. May kaunting pag-aatubili sa huling mga salita, isang anino ng nakaraan na pilit niyang winawaksi. Mahal ko siya. Pero iba ang pagmamahal na iyon sa. Umiling siya, pilit nang umiti. Happy thoughts lang, ma today is in day. Our day. May kumatok. Isla, anak. Ready na raw si father. At si Mateo, kanina pa naghihintay sa altar. Baka daw maisipan mong takbuhan, biro ni Mang Cardo, ang tatay-tatayan niya sa Isla, sabay tawa. Si Tatay Cardo talaga, natawa si Isla. Sige po, Tay. Susunod na kami ni Mama. Sa labas ng kapilya, si Mateo Santos, suot ang kanyang pinakamakisig na barong Tagalog, ay hindi mapakali. Pinapawisan ang kanyang mga kamay at ang puso niya ay parang kabayong nagwawala sa dibdib. Tumingin siya sa kambal na si Leo Maximus at Luna Amara, ang 5 taong gulang na mga anak ni Isla. Suot ng mga ito ang maliliit na barong at saya, at may hawak na basket ng mga bulaklak. Para kay Mateo, sila na ang tunay niyang mga anak, dugo man ni Isla ang nananalaytay sa kanila. Lumapit siya sa kambal, umupo para magpantay sila. O, mga minime ko, ready na ba kayo ihatid si Mommy sa altar? Yes, Daddy Matt, sabay na sagot ng mga bata, mga matay kumikislap. May dinukot si Mateo sa kanyang bulsa, 2 maliliit na silver na singsing, may naka-engrave na maliliit na isda. Ito, para sa inyo. Promise ring ni Daddy. Kahit anong mangyari, I will always be your daddy, okay? Aalagaan ko kayo, proprotektahan, at mamahalin, just like I love your mommy. Isinuot niya ang singsing sa maliliit na daliri ng kambal. Niyakap siya ng mga ito ng mahigpit. We love you, Daddy Matt, sabi ni Luna. You're the bestest daddy, dagdag ni Leo. Napaluha si Mateo. This is it, he thought. This is Jiwi family. Nagsimula na ang wedding march. Ang munting kapilya ng Isla Verde, nayari sa kawayan at pawid, ay napuno ng mga taga-isla, mga mangingisda, mga tindera sa palengke, mga kaibigan at kapitbahay. Simple lang ang dekorasyon, mga puting bulaklak na pinita sa hardin, mga laso na gawa sa abaka, at ang amoy ng dagat na sumisilip sa mga siwang ng dingding. Payapa. Masaya. Perpekto. Inalalayan ni Mang Cardo si Isla pababa ng easel. Bawat hakbang niya ay papalapit kay Mateo, papalapit sa kinabukasang matagal na niyang pinangarap. Nakita niya ang ngiti ni Mateo, ang pagmamahal sa mga mata nito. Nakita niya ang kambal, masayang kumakaway sa kanya. Ito na iyon. Ang wakas ng kanyang pag-iisa. We are gathered here today, simula ni Father Michael, ang pairing misyonero na halos pamilya na rin nila, in the sight of God and this loving community, to join together Isla Alonzo and Mateo Santos in holy matrimony. Nagpatuloy ang seremonya. Ang palitan ng mga pangako, ang mga ngiti, ang mga pasimpleng sulyap. Ramdam ni Isla ang init ng kamay ni Mateo, ang tibay ng mga daliri nitong sanay sa paghila ng lambat at pagtimo ng bangka. This felt right. This felt safe.
Pero bago pa man nila maisuot ang mga singsing, bago pa man masabi ni Isla ang Ki-Adu na magbubuklod sa kanila ni Mateo, ang ugong. Mas malakas na ngayon. Parang kulog na paparating. Lahat ng tao sa loob ng kapilya ay nagkatinginan. May iilang lumabas para sumilip. Ang ugong ay naging isang malakas na dagundong, at ang hangin sa labas ay biglang umihip ng malakas, pinapasok ang mga tuyong dahon at alikabok sa loob ng kapilya. Ano iyon? Tanong ng isang bisita. Parang helicopter, sabi ng isa pa, hindi makapaniwala. Sa Isla Verde, ang pinakamalapit na maririnig mong ugong ay mula sa bangkang demotor o kaya isa generator kapag brownout. Ang helicopter. Impossible. Para itong eksena sa pelikula. Biglang may sumigaw mula sa labas. May helicopter. Lumapag sa may dalampasigan. Natigilan ang lahat. Si Father Michael, napatigil sa pagsasalita. Si Mateo, kumunot ang noo, tila naguguluhan at naiinis sa abala. Si Isla, biglang kinabahan. Ang premonition kanina, bumalik. Mas matindi. At pagkatapos, ang pinto ng kapilya ay marahas na bumukas. Tumambad sa kanila ang isang figura na hindi nila inaasahan. Isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng mamahaling itim na suit na tila hindi nababagay sa simpleng Isla. Ang buhok ay ayos na ayos, ang tindig ay panghari. May dala siyang isang bagay sa kamay, isang framed picture. Pero hindi ang kanyang anyo ang nagpatigil sa paghinga ni Isla. Ito ay ang kanyang mukha. Ang mga matang iyon. Ang panga. Ang labi. Mga matang minsan nang tumitig sa kanya nang may pagsamba. Pangang minsan nang sumayad sa kanyang balat. Labing minsan nang humalik sa kanya ng buong sidhi. Parang huminto ang oras. Ang tanging naririnig ni Isla ay ang kabog ng sarili niyang dibdib, sinlakas ng ugong ng helikopter na ngayon ay unti-unti nang humihina sa labas. Ang lalaki ay humakbang papasok. Ang kanyang mga sapatos na katad ay tumutunog sa sahig na kawayan, bawat yabag ay parang martilyong pumupukpok sa puso ni Isla. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay nakapako kay Isla. Pagkatapos, dumako ang tingin niya kay Mateo, at sa huli, sa kambal na ngayon ay nakakapit na sa binti ni Mateo, tila natatakot. Huminto siya sa gitna ng aisle, ilang hakbang na lang mula sa altar. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay. I am Prince Elian Dantes of Reno de Asturia, deklara niya. Ang kanyang boses, kalmado pero may bigat, umalinggaw sa biglang tumahimik na kapilya. Tumingin siya diretso kay Isla. And I am looking for Isla Alonzo. Itinaas niya ang hawak niyang litrato. Isang larawan ng dalawang sanggol na magkamukhang magkamukha. Mga sanggol na pamilyar kay Isla. Sobrang pamilyar. Because these, patuloy ni Elian, ang mga mata ay bumalik sa kambal na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya ng may pagtataka. These are the children. Ang baukwet ng sampagita na hawak ni Isla ay nalaglag mula sa nanginginig niyang mga kamay. Ang mga puting bulaklak, kasama ang kanyang mga pangarap, ay nagkalat sa sahig. Si Mateo, nanigas sa kinatatayuan, ang mga kamaoy nakakuyom. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng galit, ng hindi makapaniwalang sakit. Si Aling Perla, napahawak sa dibdib, tila maubusan ng hininga. Ang mga taga-Isla Verde, napanganga, hindi alam kung ano ang iisipin. At si Isla, natulala. Ang isip niya ay blanko. Ang puso niya, durog. Ang buong mundo niya, gumuho sa isang iglap. Mommy, untag ni Luna, ang maliit na boses ay basag. Sino po siya? Totoo po ba yung sinasabi niya? Siya po ba ang real daddy namin? Hindi makasagot si Isla. Ang tanging nagawa niya ay mapatingin kay Elian, ang prinsipe ng nakaraan niya, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo, ang lalaking gayon ay bumalik para angkinin ang mga anak nila, sa mismong araw ng kasal niya sa iba. Tumigil ang oras. Ang kasal na pinakahihintay, ang kasal na hindi natuloy. Ang mga salitang binitiwan ni Prince Elian ay parang bombang sumabog sa loob ng maliit na kapilya. These are my children. 4 na salita, pero sapat na para wasakin ang lahat ng pinaghirapan ni Isla sa loob ng 5 taon. Ang katahimikan na bumalot ay mas matindi pa sa dagundong ng helikopter kanina. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Aling Perla at ang naguguluhang tanong ni Luna, Mommy. Sino po siya?
Para kay Isla, ang tanong na iyon ay parang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Paano niya sasagutin? Paano niya ipapaliwanag ang isang sikretong pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao? Hindi totoo yan, nautal na sabi ni Isla, ang boses niya ay halos hindi marinig. Naghahanap siya ng mga mata, kahit kaninong mata na magsasabing panaginip lang ang lahat. Ngunit ang nakita niya ay ang galit sa mga mata ni Mateo, ang pagkalito sa mukha ng mga bisita, at ang determinasyon sa mukha ni Elian. "You're lying," sigaw ni Mateo, ang boses ay basag sa galit at sakit. Humakbang siya palapit kay Elian, handang sumugod. "Anong karapatan mong guluhin ang kasal namin? Anong karapatan mong sabihin iyan sa harap ng mga anak ko?" "Mateo, kumalma ka," awat ni Mang Cardo, pumagitna sa dalawa. Pero si Mateo ay parang bulkang sasabog. "Anak mo," ulit ni Elian, may bahid ng pang-uyam sa boses, pero ang mga mata ay nanatiling malamig, nakatitig kay Mateo. "I have proof, Yim Santos. Proof that no one can deny." Nagtaas ng kamay si Elian, at isang lalaking nakasuit din, na tila alalay niya, ang lumapit at nag-abot ng isang folder. Mula roon, kinuha ni Elian ang dalawang dokumento. Birth certificates. Luna Amara Alonso Dantes. Leo Maximus Alonso Dantes, basa ni Elian, malinaw at matatag. Born 5 years ago in private clinic in Barcelona. Mother, Isla Milagros Alonso. Father T. Tumingin siya diretso kay Isla, pagkatapos kay Mateo. Elian Alejandro Dantes Lay Aragon, Prince of Asturias. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isla. Ang mga pangalang iyon. Ang mga detalyeng iyon. Paanong? Hindi. Bulong niya. Paanong nalaman mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elian. The world is small, Isla. And secrets, lalo na ang ganito kalaki, always have a way of revealing themselves. Lalo na kung may mga taong hindi titigil hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Si Mateo, napaurong. Tiningnan niya si Isla, ang mga matay puno ng sakit at pagtataka. Isla, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi makatingin si Isla kay Mateo. Ang sakit sa boses nito ay parang laso na kumakalat sa buong sistema niya. Umiling siya, pero alam niyang walang kwenta ang pagtanggi. Ang ebidensya ay nasa harap na nila. Ang mga birth certificate na iyon hindi maipagkakaila. Dahan-dahang lumapit si Elian kay Isla, iniabot ang isang kopya ng birth certificate. Ang kamay ni Isla ay nanginginig habang inaabot iyon. Nakita niya ang pangalan niya, ang pangalan ng mga anak niya, at ang pangalan ng lalaking ito na bumalik mula sa kanyang nakaraan. Gusto kong makausap ka. Privately, sabi ni Elian, ang boses ay mas mahinahon na ngayon pero may diin. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nakatingin sa kanila na parang nanonood ng isang teleserye. Perhaps, somewhere more appropriate. Walang nagawa si Isla kundi tumango. Ang isip niya ay gulong-gulo. Ang puso niya parang pinipiga. Si Mateo hindi na nakatiis. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tinalikuran niya silang lahat, si Isla, si Elian, ang mga bata, ang mga bisita, ang naudlot nilang kasal. Naglakad siya palabas ng kapilya, ang bawat hakbang ay mabigat, ang kanyang balikat ay tila pasan ang buong mundo. Sugatan. Wasak. Daddy Matt, humabol ang kambal, pero pinigilan sila ni Aling Perla, na umiiyak na rin. Naiwan si Isla, nakatayo sa gitna ng kaguluhan, hawak ang piraso ng papel na sumira sa kanyang buhay. Ang kasal na pinangarap niya, naging isang bangungot. Dinala ni Elian si Isla sa tabing dagat, malayo sa kapilya, malayo sa mga matang mapanghusga. Umupo sila sa isang malaking driftwood, ang alon ay marahang humahalik sa buhanginan, tila walang pakialam sa dramang nagaganap. Ang hangin ay sariwa, pero para kay Isla, para siyang sinasakal. Bakit ngayon lang, basag ni Isla sa katahimikan, ang boses niya ay puno ng hinanakit. 5 taon, Elian. 5 taon akong mag-isang nagpalaki sa kanila. 5 taon na wala ka. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tumingin si Elian sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Hindi ko alam, Isla. I swear, hindi ko alam na mayroon sila. May lungkot sa kanyang boses, isang pagsisisi na hindi maitago. Kung alam ko lang,
I would have moved heaven and earth to find you, to find them. Hindi mo alam, mapaklang tumawa si Isla. Madali lang sabihin yan. May dinukot si Elian sa kanyang bulsa. Mga litrato. Mga litrato ng kambal noong mga sanggol pa sila. Mga kuhang tila stolen shots, malalabo ang iba, pero kitang-kita ang mga mukha ni na Luna at Leo. Pinahanap kita, Isla. Matagal na. Pagkatapos ng gabing iyon sa Spain, sinubukan kitang hanapin. Pero nawala ka na parang bula. Ang tanging alam ko lang ay Isla at Philippines. It was like looking for a needle in a haystack. Napatingin si Isla sa mga litrato. Ang mga anak niya, noong mga panahong siya lang ang mundo nila. Noong mga panahong ang tanging pangamba niya ay kung paano sila bubuhayin. Ngayon, ang pangamba niya ay kung paano niya sila ipagtatanggol sa isang mundong hindi niya kilala. Nalaman ko lang ang tungkol sa kanila ilang buwan na ang nakakaraan, patuloy ni Elian. Isang anonymous tip. May nagpadala ng mga litratong ito sa palasyo. At ang birth certificates. Huminga siya ng malalim. Mula noon, ginawa ko na ang lahat para mahanap kayo. At heto ako ngayon. Para ano, tanong ni Isla, ang mga matay nagbabadyang lumuha. Para guluhin ang buhay namin? Para kunin sila sa akin? Umiling si Elian, ang mga matay puno ng pakiusap. Hindi, Isla. Hindi ko sila kukunin sa'yo. Gusto ko lang silang makilala. Gusto kong maging ama sa kanila. Karapatan nilang malaman kung sino ako. At karapatan ko rin silang makasama. Inabot niya ang kamay ni Isla, pero mabilis itong binawi ng dalaga. Wala kang karapatan, mariing sabi ni Isla. Nasaan ka noong nilalagnat sila? Nasaan ka noong unang beses silang nagsalita, unang beses lumakad? Nasaan ka noong kailangan nila ng ama? Si Mateo ang nandyan, Elian. Si Mateo ang tumayong ama sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Elian. Nakita ni Isla ang sakit sa mga mata nito, pero mabilis din itong napalitan ng determinasyon. Alam ko, Isla. At habang buhay kong pagsisisihan ang mga nawalang taon. Pero hindi pa huli ang lahat. I am their father. That is a fact. At gagawin ko ang lahat para mapunan ang pagkukulang ko. Ang mga alaalang pilit niyang kinakalimutan ay biglang bumalik. Ang gabi sa Spain. Ang gabing nagbunga ng lahat ng ito. Flashback, Barcelona, Spain, 5.5 years ago. Kakatapos lang ng fiesta sa isang maliit na bayan sa labas ng Barcelona, kung saan nagtatrabaho si Isla bilang isang youth pair para sa isang mayamang pamilyang Espanyol. Gabi na at napadaan siya sa isang plaza kung saan may nagkakantahan at nagsasayawan pa rin. Nandoon siya, si Elian, nakaupo mag-isa sa isang bench, may hawak na bote ng alak, nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam na prinsipe ito. Para sa kanya, isa lang itong gwapong estranghero na mukhang nalulungkot. Naglakas loob siyang lumapit. Are you okay, Senor? Tanong niya sa halong Ingles at Tagalog na alam niya. Mukha kang problemado, ah. Nagulat si Elian pero ngumiti. Isang ngiti na nagpatunaw sa puso ni Isla. Just thinking. Sometimes, it's good to escape. Inalok siya nito ng upo. Nagkwentuhan sila. Tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga kabiguan. Nalaman niyang si Elian ay nasa Spain para sa isang key family obligation na ayaw naman talaga nito. Si Isla naman, naikwento ang pangarap niyang makapag-ipon para makabalik sa Pilipinas at bigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. There was an instant connection. Isang bagay na hindi nila maipaliwanag. The night was magical. Ang hangin, ang musika, ang alak, ang mga titigan. Before they knew it, they were sharing stories, laughter, and then, a kiss. Isang halik na puno ng passion, ng pangungulila, ng isang bagay na matagal na nilang hinahanap. One thing led to another. They found themselves in Elian's rented apartment, a small, unassuming place he used to escape the gilded cage of his royal life. It was a night of unbridled passion, of whispered promises they both knew they couldn't keep. Alam nilang one night lang yun. Siya, isang simpleng Pinay. Siya, isang prinsipe. Their worlds were galaxies apart. Kinabukasan, umalis si Elian bago pa magising si Isla. Nag-iwan lang siya ng note,
Thank you for the night we'll never forget. I wish things were different. Be safe. Ni. Walang apelyido, walang contact number. Parang panaginip. Isang magandang panaginip na may kasamang mapait na paalam. 2 buwan pagkatapos noon, nalaman ni Isla na buntis siya. Kambal. Natakot siya. Nagpanik. Paano niya sasabihin sa pamilyang pinagsisilbihan niya? Paano niya haharapin ang responsibilidad? Ang tanging naisip niya ay umuwi. Umuwi sa Isla Verde, kung saan ligtas siya, kung saan may tutulong sa kanya. Hindi niya sinubukang hanapin si Elian. Para saan pa? Anong sasabihin niya? Hello, Prince of Asturia, nabuntis mo ako. Itinuring niyang isang magandang alaala na lang ang gabing iyon at isang responsibilidad na kailangan niyang harapin mag-isa. End of flashback. Hindi mo ako hinanap, sabi ni Isla, ang boses ay basag. Kahit isang beses, hindi mo ako sinubukang hanapin pagkatapos ng gabing yun. Sinubukan kita, giit ni Elian. Pero paano? Ang alam ko lang, Isla. Ni hindi ko alam ang apelyido mo noon. Bumalik ako sa plaza, sa apartment, pero wala na. Para kang naglaho. Napailing si Isla. Sobrang daming what-ifs. Sobrang daming sakit. Samantala, si Mateo ay naglalakad ng walang direksyon sa dalampasigan, papalayo sa kapilya, papalayo sa lahat. Ang bawat alon na humahampas sa buhangin ay parang sampal sa kanyang mukha. Ang sakit. Sobrang sakit. Nakita niya si Berto, ang kanyang matalik na kaibigan, na nag-aayos ng lambat. Mateo! Tol! Anong nangyari? Bakit nandito ka? Di ba kasal mo ngayon, takang tanong ni Berto. Hindi sumagot si Mateo. Umupo lang siya sa buhangin, sinabunutan ang sarili. Bigyan mo ko ng alak, Berto. Yung pinakamatapang, sabi niya, ang boses ay garalgal. Nag-aalangang tumingin si Berto, pero kumuha pa rin ng isang bote ng lambanog mula sa kanyang bangka. Inabot niya ito kay Mateo. Problema, tol. Nilaklak ni Mateo ang alak, ramdam ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan. Gago ako, Berto. Ang laki kong gago. Bakit naman? Minahal ko sila, Berto. Si Isla. Yung mga bata. Tinuring ko silang pamilya ko. Akala ko kami na. Akala ko masaya na kami. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luha. Tapos, biglang may darating na prinsipe. Isang putangin ng prinsipe, Berto. At sasabihing anak niya yung mga batang itinuring kong akin. Napasuntok siya sa buhangin. Ang sakit ay hindi lang sa puso niya, kundi pati na rin sa kanyang kamao. Prinsip? Anong prinsipe? Naguguluhang tanong ni Berto. Hindi ko alam, tol. Basta, bigla na lang siyang sumulpot. May dalang helicopter. May dalang birth certificate. Tangina, Berto. Ang sakit. Nagsimula nang tumulo ang mga luha ni Mateo. Hindi niya na napigilan. Ang lalaking kilala sa tapang at tibay ng dibdib sa Isla Verde ay umiiyak na parang bata. 5 taon, Berto. 5 taon akong naging ama sa kanila. Ako yung nag-alaga, nagpakain, nagturo. Tapos, ganito lang. Tinapik ni Berto ang balikat niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, tol. Pero nandito lang ako. Anong gagawin ko ngayon, Berto? Tanong ni Mateo, nakatingin sa kawalan. Paano ako haharap sa kanila? Paano ako haharap kay Isla? Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat, ay may tinagong sikreto na ganito kalaki. Sa maliit nilang kubo, yakap-yakap ni Aling Perla ang kambal. Umiiyak ang mga bata, hindi maintindihan ang nangyayari. Lola, bakit po umalis si Daddy Matt? Tanong ni Leo, sumisinghot. Galit po ba siya sa amin? Hindi, apo. Hindi galit si Daddy Matt nyo, sabi ni Aling Perla, pinipilit maging matatag. May inaasikaso lang siya. Sino po yung lalaki kanina, Lola? Tanong naman ni Luna. Yung nagsabing daddy namin siya. Totoo po ba iyon? Bakit po may ibang daddy? Ibig sabihin po ba, hindi na namin daddy si Daddy Matt? Ang mga tanong ng mga bata ay parang mga tinik na tumutusok sa puso ni Aling Perla. Tumingin siya sa labas ng bintana,
kung saan natatanaw niya si Isla at si Elian na nag-uusap sa dalampasigan. Isang prinsipe. Ang ama ng kanyang mga apo ay isang prinsipe. Paano nangyari ito? Nang bumalik si Isla sa kubo, pagod na pagod ang kanyang mukha. Sinalubong siya ng kambal. Mommy, bakit po may ibang daddy? Tanong ulit ni Luna, ang mga mata ay namumugto pa rin. Si Daddy Matt po, asa na siya? Lumuhod si Isla, niyakap ang kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mga katawan, ang amoy ng kanilang buhok, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero ngayon parang naubos siya. Anak, simula niya, hirap na hirap humanap ng tamang salita. Si Daddy Elian niyo siya ang totoo niyong tatay. Bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Pero bakit po ngayon lang siya dumating, tanong ni Leo. At bakit po umalis si Daddy Matt? Hindi alam ni Isla kung paano sasagutin ang mga tanong na iyon. Tumingin siya kay Aling Perla, humihingi ng tulong. Ngumiti lang ng malungkot ang kanyang ina. Naiwan si Isla sa gitna ng sala, yakap ang kanyang mga anak habang ang isip niya ilumilipad. Ang buhay na akala niya ay simple at tahimik ay biglang naging komplikado. Si Mateo, ang lalaking laging nandyan para sa kanya, ang masasandalan niya, ang pinili niyang makasama, nasaktan niya ng sobra. At si Elian, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo, ang ama ng kanyang mga anak, ang multo ng kanyang nakaraan, bumalik para baguhin ang lahat. Alin ang pipiliin niya? Ang taong laging nandoon, o ang lalaking minsan niyang minahal ng buo? Puso ba o paninindigan? Ang sagot ay mailap, kasing ilap ng kaligayahang akala niya ay abot kamay na niya kanina lang. Ang lungkot ay bumalot sa kanya, isang kumot na malamig at mabigat. Ang araw ng kanyang kasal ay naging araw ng pagluluksa para sa isang kinabukasang hindi na mangyayari. Lumipas ang ilang araw matapos ang naudlot na kasal at ang biglaang pagdating ni Prince Elian. Ang Isla Verde, na dati payapa, ay napuno ng bulong-bulungan at mga matang mapanuri. Si Isla, na dating kilala bilang simpleng single mom na malapit ng ikasal, ay biglang naging sentro ng isang kwentong parang sa pelikula lang nangyayari. Ang dating Dumomi Isla ay naging giyong nanay ng mga anak ng prinsipe. Sa kabila ng lahat, sinikap ni Isla na ibalik sa normal ang buhay nila, lalo na para sa kambal. Pero paano magiging normal ang lahat kung ang totoong tatay ng mga anak niya ay nandito na at determinado pang makilala sila? Si Elian, sa utos na rin siguro ng tadhana o ng kawalan ng choice ni Isla, ay pansamantalang tumuloy sa isang maliit na bahay bakasyonan sa kabilang dulo ng isla. Hindi ito palasyo pero disente naman. At mula roon, araw-araw siyang bumibisita sa kubo ni na Isla, dala-dala ang pasensya at ang pagnanais na makabawi sa mga nawalang taon. Good morning, dear little sunshines, bati ni Elian isang umaga, may dalang isang basket ng mga prutas at ilang laruan na halatang galing pa sa Maynila. Sina Leo at Luna, na noong una iilang at nagtataka, ay unti-unti nang nasasanay sa presensya ng Daddy Elian nila. Sino ba namang bata ang hindi matutuwa sa isang tatay na laging may dalang sorpresa at handang makipaglaro? Daddy Elian. Look, I drew our family. Masayang pinakita ni Luna ang kanyang drawing. Isang stick figure na babae, si Isla, dalawang maliliit na stick figures, sila ni Leo, at isang matangkad na stick figure na may korona sa ulo, si Elian. Napangiti si Elian pero may kirot siyang naramdaman. Sa drawing ni Luna, wala si Mateo. That's beautiful, princess, sabi ni Elian, ginulo ang buhok ni Luna. But you know, crown can be very heavy sometimes. Unti-unting nakikilala ni Isla ang Elian na hindi niya nakilala noon sa Barcelona. Ang Elian na mapagmahal na ama, na handang magpakababa at matuto ng mga bagay na hindi niya naranasan sa palasyo. Nakita niya kung paano ito matyagang tinuturuan ni Leo na gumawa ng sandcastle. Kung paano nito kinakantahan si Luna ng mga lulabi na halatang bago lang niyang natutunan. Isang hapon, naabutan ni Isla si Elian at ang kambal na nagtatampisaw sa dagat. Si Elian, suot ang simpleng board shorts na ipinahiram ni Mang Cardo, ay tawa ng tawa habang hinahabol ang mga anak nila. Ang eksena ay parang kuha sa isang family magazine, perpekto, masaya. Family feels, naisip ni Isla, at may kung anong kumurot sa puso niya. Isang pamilyar na kilig na may kasamang takot. Takot na baka masanay siya, na baka umasa ulit. Mommy, join us. The water is so warm, sigaw ni Leo.
Ngumiti si Elian sa kanya, isang ngiti na nagpapaalala sa gabing iyon sa Spain. Come on, Isla. Mas masaya kapag kumpleto tayo. Nag-aalangan man, nagpatangay si Isla. For the few hours, kinalimutan niya ang mga problema, ang mga agam-agam. Naging isa lang siyang ina na masayang kasama ang kanyang mga anak at ang ama ng mga ito. May mga sandaling nagkakatinginan sila ni Elian, mga sulyap na puno ng hindi masabi, ng mga tanong na walang kasagutan. Ang kilig, nandyan pa rin, parang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Pero ang anino ni Mateo ay laging nandyan. Si Mateo, pagkatapos ng ilang araw na pagmumukmok at pag-inom, ay sinubukang bumalik. Sugatan pa rin ang puso, pero hindi siya handang sumuko. Mahal niya si Isla. Mahal niya ang kambal. At hindi niya hahayaang agawin na lang sila ng kung sinumang prinsipe. Pumunta siya sa kubo ni na Isla, may dalang isang string ng isdang bagong huli. Isla, pwede ba tayong mag-usap? Sakto namang kalalabas lang ni Elian mula sa banyo, bagong ligo kasama ang kambal. Nakatapis lang ito ng tuwalya, ang buhok ay basa pa. Nagkatinginan sila ni Mateo. Ang tensyon, ramdam na ramdam. Mateo, bati ni Isla, halatang hindi komportable. Anong ginagawa mo dito? Dinalhan ko kayo ng isda. Para sa hapunan, sabi ni Mateo, ang mga mata ay hindi inaalis kay Elian. Akala ko, paborito niyo to. Salamat, Mateo. Pero busy kami ngayon, sagot ni Isla, umiiwas ng tingin. Ang totoo, hindi niya alam kung paano haharapin si Mateo, lalo na't nandyan si Elian. Ang puso niya, nahahati. Nakita ni Mateo ang pag-iwas ni Isla. Nasaktan siya, pero pinilit niyang maging matatag. Ganoon ba? CJ, iiwan ko na lang dito. Inilapag niya ang isda sa lamesa, pagkatapos ay tumalikod na. Walang lingon likod. Napanood ni Elian ang lahat. May selos na gumuhit sa kanyang mukha, isang emosyong bago sa kanya. Selos hindi dahil sa posisyon o yaman, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya mabibili, ang 5 taon na si Mateo ang naging mundo ni na Isla at ng kambal. He still loves you, sabi ni Elian pagkaalis ni Mateo. Hindi sumagot si Isla. Alam niya. At iyon ang lalong nagpapagulo sa isip niya. Ang love triangle ay opisyal nang nabuo sa maliit na isla ng Isla Verde. Si Isla, nasa gitna. Si Elian, ang prinsipe ng nakaraan at ama ng kanyang mga anak, na nagsusumikap bumawi. At si Mateo, ang tapat na mangingisda, ang nasaktang kasintahan, na hindi sumusuko. Ang mga bata naman, unti-unti nang nahuhulog ang loob sa real dad nila. Paano nga ba naman hindi? Si Daddy Elian ay parang si Prince Charming sa mga fairy tale books nila. Gwapo, mabait, at laging may kwento tungkol sa isang malayong kaharian. Isang araw, may school event ang kambal, isang munting programa para sa linggo ng wika. Kailangan nilang magpresenta ng isang katutubong sayaw. Si Isla, abala sa pag-aayos ng kanilang mga kasuotan. Si Elian, present din, todo suporta. Kailangan niya ng tulong sa props, alok ni Elian. Actually, sagot ni Isla, medyo nagulat sa alok. Kailangan naming gumawa ng maliliit na arko na may mga bulaklak. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran ng eskwelahan, magkatabing gumawa ng arko sina Isla at Elian. Si Isla, nagdidikit ng mga crepe paper flowers. Si Elian, nagpuputo ng kawayan, medyo hindi sanay pero pursigido. Paminsan-minsan, nagkakadikit ang kanilang mga kamay, nagkakatinginan at may kuryenteng dumadaloy. You know, sabi ni Elian, this is nice. Doing normal things. Akala ko, puro royal duties lang ang alam kong gawin. Ngumiti si Isla. Marami ka pang hindi alam tungkol sa sarili mo, prinsipe. Call me Elian, sabi nito, ang mga mata ay seryoso. Just Elian. Especially when it's just us. Napalunok si Isla. Just us. Ang mga salitang iyon parang may ibang kahulugan. Ang kilig mas lalong lumakas. Para siyang teenager ulit, kinikilig sa simpleng titig. Nang matapos ang programa, si Elian ang bumuhat kay Luna na nakatulog na sa pagod. Si Leo naman, hawak ang kamay niya. Mula sa malayo, nakita ni Mateo ang eksena. Ang pamilyang pinangarap niya, buo na. Pero hindi siya ang kasama.
Ang selos, parang apoy na sumusunog sa kanyang dibdib. Kinagabihan, nagkayayaan ang mga kalalakihan sa isla na maglaro ng basketball sa barangay court. Isa ito sa mga libangan nila para makalimot sa pagod ng maghapong pangingisda. Nagkataon na imbitahan si Elian ng ilang kaibigan ni Mang Cardo. At nagkataon din nandoon si Mateo. Ang laro ay naging isang tahimik na komprontasyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Bawat agaw ng bola, bawat depensa, bawat 3 puntos, parang may personal na pinaghugutan. Walang nagsasalita, pero ang tensyon sa court ay puputok na. Si Elian, kahit hindi sanay sa bako-bakong semento ng court, ay nagpakitang gilas. May angking galing pala ito sa basketball, marahil natutunan sa mga mamahaling eskwelahan sa Europa. Si Mateo naman, nakilalang star player ng Isla Verde, ay hindi nagpatalo. Bawat tira niya, parang may gustong patunayan. Sa isang play, nagkabanggaan sila. Parehong natumba. Nagkatinginan. Mga matang nagsusukatan. Walang nagsalita. Tumayo sila, pinagpag ang sarili at nagpatuloy sa laro. Ang mga manonood, ramdam ang unspoken rivalry. Nang matapos ang laro, tabla ang score. Pawis na pawis ang dalawa. Lumapit si Elian kay Mateo, inilahad ang kamay. Good game, sabi ni Elian. Tinanggap ni Mateo ang kamay, pero malamig ang pagkakaabot. Sana lang, sa laro lang to, sabi ni Mateo, may halong babala. Huwag mong sasaktan si Isla at ang mga bata. I won't, sagot ni Elian, seryoso. They mean the world to me. Umalis si Mateo, iniwan si Elian na nakatingin sa kanya. Ang selos at ang determinasyon ay naghahalo sa puso ng prinsipe. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito, ang laban para sa puso ni Isla at para sa pamilyang matagal na niyang hinahanap. Pag-uwi ni Isla mula sa pagtulong sa pagliligpit sa eskwelahan, naabutan niya si Elian na nag-aabang sa labas ng kubo. Isla, tawag nito. Can we talk? Tungkol saan? Tungkol sa atin. Tungkol sa kanila. Tungkol kay Mateo. Huminga siya ng malalim. Alam kong mahirap to para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, seryoso ako. Seryoso ako sa mga anak natin. Acne. Napatingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Seryoso ako sa'yo. Ang huling mga salitang iyon tumago sa puso ni Isla. Ang kilig hindi na maitago. Ngunit kasabay nito ang takot. Handa na ba siyang sumugal ulit? Handa na ba siyang maniwala sa isang prinsipe na minsan nang nawala? Bago pa siya makasagot, may tumawag sa pangalan niya. Si Mateo. Nakatayo sa di kalayuan, may dalang-dalawang supot ng pansit. Isla, nagdala ako ng paborito mong pansit, sabi ni Mateo, pilit nang humingiti, pero bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Nakita niya si Elian. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Ang dalawang lalaki magkaharap ulit. Ang prinsipe at ang mangingisda. Ang nakaraan at ang kasalukuyan. At si Isla, nasa gitna, ang puso ay gulong-gulo. Sino ang pipiliin niya? Ang puso ba na nagsisimula na namang tumibok para kay Elian? O ang paninindigan niya kay Mateo, ang lalaking hindi siya iniwan? Ang sagot, mas lalong naging mailap. Ang mga sumunod na linggo sa Isla Verde ay tila isang panaginip para kay Isla. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ni na Elian at Mateo, at ng mga bulong-bulungan sa paligid, may mga sandali ng purong kaligayahan. Ang makita ang kambal na tumatawa kasama si Elian, ang maramdaman ang unti-unting pagbabalik ng pamilyar na kilig kapag nagkakatinginan sila, ang mga simpleng hapunan kung saan nagkukulitan sila na parang isang normal na pamilya. Lahat ng iyon ay nagbibigay ng pag-asa kay Isla. Natututo siyang patawarin si Elian sa nakaraan. Natututo siyang kilalanin ang lalaki sa likod ng titulong prinsipe. Ang Elian na nakikita niya ngayon ay hindi na lang ang estrangherong nakasama niya sa isang gabi sa Spain. Ito na si Elian, ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking handang talikuran ang karangyaan para sa kanila. At iyon, para kay Isla, ay sapat na para unti-unting buksan muli ang kanyang puso. Si Mateo naman, kahit nasasaktan, ay nanatiling anino sa kanilang buhay. Paminsan-minsan, magdadala siya ng isda, o makikipaglaro sa kambal kapag wala si Elian. Nakikita ni Isla ang lungkot sa mga mata nito, ang pagnanais na bumalik sa dati. Pero alam din ni Isla na hindi na pwede. Ang puso niya, kahit naguguluhan, ay nagsisimula ng pumili.
Isang hapon, habang naghahanda sila ng merienda, turo na paborito ng kambal, at nagkukulitan sina Elian at ang mga bata sa sala, may kumatok sa pinto. Isang malakas at otoritatibong katok, hindi tulad ng karaniwang pagkatok ng mga taga-isla. Ako na po, sabi ni Isla, pinunasan ang kamay sa apron. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo sa harap niya ang isang babae na tila lumabas sa isang pahina ng Vogue magazine. Matangkad, eleganting manamit sa isang puting Chanel suite, ang buhok ay perpektong naka-coiffure, at ang mga alahas ay kumikinang kahit sa ilalim ng sikat ng araw. Sa likod niya, may dalawang lalaking nakaitim na suite, mukhang mga bodyguard, at isa pang babae na may dalang briefcase, mukhang abogada. Ang babae ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay malamig at mapanghusga. So, you are Isla Alonzo, tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. Ang Tagalog nito ay may puntong banyaga, formal at matigas. Oo po, nauutal na sagot ni Isla. Bigla siyang nakaramdam ng hiya sa kanyang suot na duster at sa mumurahing tsinelas. Sino ang babaeng ito? Bago pa siya makapagtanong, lumabas si Elian mula sa sala, narinig ang boses ng bagong dating. Isla, sino yan? Natigilan si Elian nang makita kung sino ang nasa pinto. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang nawala, napalitan ng gulat at takot. Madre, bulalas ni Elian, hindi makapaniwala. Madre. Ina. Ito ang ina ni Elian. Ang reyna ng Asturia. Tumango ang babae, ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Isla. Elian, Hijo. I believe it is time we had a talk. A very serious talk. Pumasok ito sa loob ng kubo na parang pag-aari niya ang lugar, hindi man lang naghintay na papasukin. Sumunod ang kanyang mga alalay. Ang maliit na sala ni na Isla ay biglang sumikip. Ang aura ng reyna ay mabigat, nakakapanlumo. Sina Luna at Leo, na kanina lang ay nagtatawanan, ay biglang natahimik, napakapit sa binti ni Elian. What are you doing here, madre? Tanong ni Elian, ang boses ay may bahid ng galit. How did you find us? Does it matter? Sagot ni Rina Sofia, umupo sa nag-iisang silyang upuan sa sala, na tila ito ang kanyang trono. The important thing is, I am here now. And I am here to fix this mess. Tiningnan niya ulit si Isla, na parang isang dumi na kailangang linisin. This is not tea mess, madre, mariing sabi ni Elian. This is Jimmy family. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Rina Sofia. Family? This woman? Turo niya kay Isla. And these children? Tumingin siya sa kambal na parang mga kakaibang nilalang. They are a stain on our royal bloodline, Elian. A mistake that needs to be rectified. Don't you dare talk about them that way, sigaw ni Elian, ang galit ay hindi na maitago. Mommy, who is she? Bulong ni Luna kay Isla, takot na takot. Why is she angry? Niyakap ni Isla ang kanyang anak. It's okay, baby. Don't be scared. Pero sa loob-loob niya, takot na takot din siya. Ang babaeng ito, ang reyna, ay may dalang panganib. Ramdam niya iyon. I am Rina Sofia of Asturia, deklara ng reyna, tumingin sa kambal. And I am your grandmother. Pero walang bahid ng pagmamahal sa kanyang boses. And as your grandmother and the queen, I am here to take you where you truly belong. Sa Asturia. No, sabay na sigaw ni na Isla at Elian. Hindi sila sasama sa'yo, sabi ni Isla, nanginginig sa galit at takot. Mga anak ko sila. Hindi mo sila pwedeng kunin. Ngumisi si Rina Sofia. Ang abogadong kasama niya ay lumapit at nag-abot ng isang makapal na folder ng mga dokumento. Oh, I believe Ken, you're not Alonzo. You see, in Asturia, the royal family has certain privileges. And it's duty to protect the bloodline. These children, they carry the Dantes blood. They are yours, whether you like it or not. Binuklat ng reyna ang mga dokumento. I have here court orders from Asturia, granting me temporary custody. And papers to prove their lineage. Everything is legal. Everything is in order. Tumingin siya kay Isla. You have two choices, you not Alonzo.
Either you give them to me willingly and perhaps we can arrange some visitation rights for you. Or chi. Huminga siya ng malalim, ang mga matay naging mas matalim. Or, we will be forced to report you to the Philippine government. For kidnapping. For concealing royal here. For endangering the future of our kingdom. And believe me, Yunat Alonzo, our kingdom has very powerful friends. Even here in your isla. Ang salitang kidnapper ay parang bombang sumabog sa tenga ni Isla. Siya. Kidnapper. Paanong nangyari yon? That's absurd, sigaw ni Elian. She is their mother. How can she kidnap her own children? She kept them from their father, from their royal heritage, for 5 years, Hijo. That, in the eyes of our law, and perhaps international law, can be construed as such. Lalo na kung may magpapatunay na sinadya niyang ilayo sila. Tumingin ulit si Rina Sofia kay Isla. The choice is yours, Yunat Alonzo. Make it wisely. Ang ultimatum ay malinaw. Ibigay ang mga anak o makulong. Ang takot ni Isla ay napalitan ng galit. Paano nagagawa ng isang ina, ng isang lola, na pagbantaan sila ng ganito? Hindi ako papayag, mariing sabi ni Isla. Kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang mga anak ko. Brave words, sabi ni Rina Sofia, tila hindi apektado. But bravery alone won't win you this fight. I have the resources, Yunat Alonzo. I have the power. What do you have? Sa gitna ng mainit na pagtatalo, biglang dumating si Mateo, narinig ang sigawan mula sa labas. Nakita niya ang reyna, ang mga bodyguard, ang abogada. Nakita niya ang takot sa mukha ni Isla at ng kambal. Anong nangyayari dito? Tanong ni Mateo, lumapit kay Isla. Sino sila? Bago pa makasagot si Isla, nagsalita si Rina Sofia. Ah, and who might this be? Another local. He's a friend, mabilis na sagot ni Isla. Mateo, this is Queen Sofia of Asturia. Elian's mother. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Reyna. And she's trying to take the kids away, dugtong ni Elian, ang boses ay puno ng pag-aalala. What? Gulat na tanong ni Mateo. Tumingin siya kay Isla, nakita ang desperasyon sa mga mata nito. Kahit gaano kasakit ang nararamdaman niya, hindi niya kayang pabayaan si Isla sa ganitong sitwasyon. Hindi niya pwedeng gawin yan. Nasa Pilipinas kayo. May batas dito. Laws can be bent, then whoever you are, sabi ng Reyna, tila naiinis sa pakikialam ni Mateo. Especially when it concerns the future of a kingdom. Si Elian ay nahuli sa gitna. Ang kanyang ina, ang Reyna na nagpalaki sa kanya, na nagturo sa kanya ng tungkol sa dugo at dangal. At si Isla, ang babaeng minamahal niya, ang ina ng kanyang mga anak. Pamilya laban sa puso. Korona laban sa pag-ibig. Madre, please, pakiusap ni Elian. Don't do this. There has to be another way. There is no other way, Elian, matigas na sagot ng Reyna. You know your duty. You know your responsibility. These children are not just children. They are Dantises. They are future royalty. They cannot be raised in a place like this, a woman like her. Muli ang mapanghamak na tingin kay Isla. Ang mga salitang iyon ay sumugat ng malalim kay Isla. A woman like her. Isang babaeng hindi karapat-dapat. Napilitan si Isla na gumawa ng isang bagay na ayaw niyang gawin. Napilitan siyang magsinungaling sa sarili niyang mga anak. Luna, Leo, halika kayo dito kay Mommy, tawag niya, pinipilit mumiti. Si Lola Sofia niyo, gusto niya kayong isama sa isang vacation. Sa isang malaking palasyo, di ba, Lola? Tumingin siya sa Reyna, humihingi ng suporta sa kasinungalingan. Nagulat ang Reyna sa biglaang pagbabago ng tono ni Isla, pero mabilis na nakasakay. Yes, mga apo. A wonderful palace with lots of toys and ponies. You will love it there. Really, Mommy? Tanong ni Leo, ang mga matay kumislap. May ponies? Tumango si Isla, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Anak. Pero kailangan muna ni Mommy at Daddy Elian na ayusin ang ilang bagay dito, okay? So, sasama muna kayo kay Lola Sofia.
Promise, susunod kami agad. But we want to go with you, Mommy, sabi ni Luna, naluluha na. I know, baby. Pero saglit lang to, promise. Be good girls and boys for Lola, okay? Niyakap niya ng mahigpit ang kambal, bawat yakap ay parang isang paalam. Ang sakit. Sobrang sakit. Si Elian, naintindihan ang ginagawa ni Isla. Isang desperadong hakbang para makakuha ng oras, para makaisip ng paraan. Pero ang makita ang mga anak na dahan-dahang inilalayo sa kanila, parang pinipiraso ang kanyang puso. Si Mateo, tahimik lang na nanonood. Nakita niya ang sakripisyo ni Isla. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, ang selos at galit na nararamdaman niya para kay Elian ay pansamantalang nawala. Ang tanging nakikita niya ay si Isla, ang babaeng minahal niya, na nangangailangan ng tulong. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo, Gil Alonzo, sabi ni Rina Sofia, tila nabasa ang isip ni Isla. 1 week to prepare the children. Pagkatapos noon, babalik ako. At sana, sa pagkakataong iyon, mas magiging kooperatiba ka na. Dahil kung hindi na niya tinapos ang sasabihin, pero malinaw ang banta. Umalis si Rina Sofia, kasama ang kanyang mga alalay, iniwan ang isang mabigat na katahimikan at isang mas mabigat na problema. Nang makalayo na ang reyna, napaupo si Isla sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Niyakap siya ni Elian. Anong gagawin natin? Tanong ni Isla sa gitna ng mga hikbi. Kukunin niya ang mga anak ko, Elian. Kukunin niya sila. Hindi ako papayag, Isla. Hindi ako papayag, sabi ni Elian, pero sa boses niya, may takot din kilala niya ang kanyang ina. Kapag may gusto ito, gagawin nito ang lahat para makuha iyon. Lumapit si Mateo. Hindi tayo pwedeng sumuko, Isla. Lalaban tayo. Tumingin si Isla kay Mateo, nagulat. Mateo, kahit anong nangyari sa atin, Isla, hindi ko kayo pababayaan. Pamilya pa rin ang turing ko sa inyo, sabi ni Mateo, ang mga mata itapat. May kilala akong abogado sa Maynila. Kaibigan ng pinsan ko. Magaling yun. Pwede nating hinga ng tulong. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay. Ang dalawang lalaking nag-aagawan sa puso niya ay handang magtulungan para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Pero ang tanong ay nananatili, sapat ba ang kanilang tapang at pagkakaisa para labanan ang kapangyarihan ng isang reyna? Ang lihim ng isang reyno ay nabunyag na, at ang laban para sa kinabukasan ng kambal ay nagsisimula pa lang. Ang takot at galit ay naghahari sa puso ni Isla, pero sa kaibuturan nito, nagsisimula ng sumibol ang isang determinasyon, ang determinasyon ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang mga anak, kahit anong mangyari. Ang 1 linggong palugit na ibinigay ni Rina Sofia ay parang isang napakabilis na hanging dumaan. Bawat araw ay puno ng agam-agam, ng takot, at ng desperadong paghahanap ng solusyon. Sa tulong ni Mateo, nakontak nila si Atty. Lorna Santos, walang kaugnayan kay Mateo, nagkataon lang ang apelyido, isang batang-batang abogada mula sa Maynila na kilala sa kanyang tapang at talino, lalo na sa mga family court cases. Pumayag itong hawakan ang kaso ni Isla, pro bono, matapos marinig ang buong kwento. This is a David and Goliath situation, Yunat Alonzo, sabi ni Atty. Santos sa kanilang unang video call, but it doesn't mean David can't win. Philippine law protects the rights of a mother, lalo na kung aagawin ang mga anak niya without due process in our courts. Ang court order mula sa Asturia, we can question its jurisdiction here. Ang mga salitang iyon, kahit papaano, ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Isla. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May batas na kakampi sa kanya. May mga taong handang tumulong. Si Elian, sa kabilang banda, ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Araw-araw siyang tinatawagan ng kanyang ina, pinipilit na kumbinsihin si Isla na sumuko na lang. Elian, Hijo, you are a prince. Your loyalty should be to your kingdom, to your bloodline. Huwag mong hayaang sirain ang babaeng iyan ang lahat ng pinaghirapan ng ating mga ninuno, sigaw ng reyna sa kabilang linya. Mother, these are my children. I love them. At mahal ko si Isla, sagot ni Elian, ang boses ay basag. Hindi mo ba naiintindihan yon? Pag-ibig, mapaklang tumawa ang reyna.
Love does not rule kingdom, Elian. Duty does. Responsibility does. At ang responsibilidad mo ay sa Asturia. Isang gabi, hindi na nakatiis si Rina Sofia. Personal niyang pinuntahan si Elian sa tinutuluyan nito. Walang bodyguard, walang abogada. Ina lang na gustong kausapin ang anak. Elian, sabi niya, mas mahinahon na ngayon pero may bigat pa rin. Alam kong nahihirapan ka. Pero isipin mo ang kinabukasan ng mga bata. Sa Asturia, they will have everything. Education, security, a future worthy of their name. Dito anong maibibigay ng babaeng iyan sa kanila? Isang buhay sa isla, pangingisda, kahirapan? Happiness, madre, sagot ni Elian. Isla can give them happiness. And love. Mga bagay na hindi nabibili ng pera o ng korona. Ang mga salitang iyon ay tila sampal sa Reyna. Nakita ni Elian ang sakit sa mga mata ng ina, isang saglit na paglambot, pero mabilis din itong nawala, napalitan ng dati nitong tigas. You are blended by this infatuation, sabi ni Rina Sofia. At pagkatapos, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elian. Gumising ka, Elian. Before it's too late. Hindi kumibo si Elian. Tinanggap niya ang sampal. Alam niyang nasaktan niya ang ina, pero mas nasasaktan siya para kay Isla at sa mga anak nila. Samantala, si Isla, kasama si Atty. Santos at si Mateo, na naging moral support at taga-asikaso ng mga papeles, ay naghahanda para sa hearing. Nag-file sila ng petisyon sa family court para sa sole custody ng mga bata, at para harangin ang anumang attempt ni Rina Sofia na ilabas ng bansa ang kambal. Ang araw ng hearing ay dumating. Ang maliit na korte sa pinakamalapit na bayan ay napuno ng mga usisero at ilang media people na na-tip off tungkol sa royal custody battle. Si Isla, suot ang pinakamatinong bestida na ipinahiram ni Aling Perla, ay nanginginig sa kaba. Sa tabi niya si Atty. Santos, kalmado at handa. Sa kabilang panig, si Rina Sofia, kasama ang isang team ng mga high-powered na abogado mula sa Maynila, mukhang kumpiyansa. Si Elian ay nasa courtroom din, nakaupo sa likuran, hindi alam kung saan lulugar. Ang puso niya ay para kay Isla, pero ang anino ng kanyang ina at ng kaharian ay mabigat. Nagsimula ang hearing. Ang mga abogado ng Reyna ay ipinresinta ang kanilang kaso, na si Isla ay unfit na ina, na itinago niya ang mga bata, na ang best interest ng mga royal heirs ay ang mapalaki sa Asturia. Naglabas sila ng mga dokumento, ng mga testimonya, mula sa mga taong hindi naman kilala ni Isla, lahat para siraan siya. Nang si Isla na ang tumestigo, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tinanong siya ni Atty. Santos. Enrit Alonzo, mahal mo ba ang iyong mga anak? Opo, sagot ni Isla, ang boses ay basag. Mahal na mahal. Sila po ang buhay ko. Sa loob ng 5 taon, sino ang nag-alaga sa kanila? Sino ang nagpakain, nagbihis, nag-aruga noong sila'y may sakit? Ako po. Ako lang po, sabi ni Isla, nagsisimula ng tumulo ang luha. Ako po ang nagpalaki sa kanila. Sa abot ng aking makakaya, ibinigay ko po ang lahat para sa kanila. Mayroon ka bang tinatago sa ama ng mga bata, kay Prince Elian, tungkol sa kanilang kapanganakan? Huminga ng malalim si Isla. Opo. At iyon po ang pinakamalaking pagkakamali ko. Natakot po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko noon. Pero kung alam ko lang po na hahantong sa ganito sana po, sinabi ko agad. Pagkatapos, ang cross-examination mula sa abogado ni Rina Sofia. Brutal. Tinanong siya tungkol sa kanyang kakayahang pinansyal, sa kanyang kakulangan, sa edukasyon, sa kanyang immoral na pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal. Bawat tanong ay parang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Pero hindi nagpatinag si Isla. Sumagot siya ng may dignidad kahit umiiyak. Hindi po ako mayaman, sabi niya, nakatingin diretso sa judge. Hindi po ako nakatapos ng kolehiyo. At nagkamali po ako. Pero hindi po ako masamang ina. Ang pagmamahal ko po sa mga anak ko, hindi matutumbasan ng kahit anong yaman o titulo. Dito po sa Isla Verde, masaya sila. Ligtas sila. Minamahal sila. Ano pa po bang hihilingin ng isang ina? Ang kanyang mga salita, puno ng emosyon, ay tumago sa puso ng marami sa courtroom.
Kahit ang judge ay tila naantig. Si Elian hindi na nakatiis. Tumayo siya. Your Honor, may I say something? Pinayagan siya ng judge. Lumapit si Elian sa harap. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos kay Isla, at sa huli, sa judge. Your Honor, simula niya, ang boses ay nanginginig. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Kung may dapat sisihin, ako po iyon. Iniwan ko si Isla noon. Hindi ko siya hinanap ng sapat. Naging duwag po ako. Pero mahal ko po ang mga anak ko. At mahal ko si Isla. Tumingin siya sa kambal na dinala ni Aling Perla sa courtroom para sa isang sandali, sa payo na rin ni Atty. Santos, para makita ng judge ang attachment ng mga bata sa ina. Luna, Leo, sabi ni Elian, lumuluha na. I'm so sorry. Daddy is so sorry for everything. Lumuhod siya sa harap ng mga anak, niyakap sila. Promise, ayusin ko too, we will be a family. Ang eksenang iyon, ang prinsipe na umiiyak at humihingi ng tawad sa kanyang mga anak, ay nagpaiyak sa marami. Si Rina Sofia, nanigas sa kinaupuan, hindi makapaniwala sa ginagawa ng anak. Ito ay isang kahihiyan sa kanilang pangalan. Pagkatapos ng testimonya ni Elian, nag-recess ang korte. Sa labas, kinompronta ni Rina Sofia si Elian. How could you humiliate me like that? Humiliate our family, our kingdom, sigaw ng reyna, nanginginig sa galit. Pinili mo sila kaysa sa sarili mong dugo. Sila ang dugo ko, madre, sagot ni Elian. At si Isla, siya ang puso ko. Kung hindi mo yan matatanggap, then I don't know what else to say. Tinalikuran niya ang ina. Isang desisyon na matagal nang dapat niyang ginawa. Bago matapos ang araw, kinausap ni Isla si Mateo. Nakaupo sila sa isang bench sa labas ng courthouse, pinapanood ang paglubog ng araw. Mateo, sabi ni Isla, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Mateo, isang malungkot na ngiti. Wala iyon, Isla. Gagawin ko ang lahat para sa iyo para sa inyo. Huminga ng malalim si Isla. Mateo, I need to be honest with you. Kahit anong mangyari dito, hindi na kita kayang mahalin gaya ng dati. Ang puso ko alam mo na kung nasaan. Tumango si Mateo. Alam niya. Matagal na niyang alam. Masakit, pero kailangan niyang tanggapin. Naiintindihan ko, Isla. Ang mahalaga, maging masaya ka. Maging masaya kayo ng mga bata. Ang araw na iyon ay puno ng sakit, ng luha, ng mahihirap na desisyon. Pero sa gitna ng lahat, may pag-asang sumisibol. Ang pag-asa na mananaig ang pag-ibig. Ang pag-asa na ang isang ina, gaano man kahirap ang laban, ay laging mananaig para sa kanyang mga anak. Ang desisyon ng korte ay hindi pa nailalabas. Ngunit si Isla, kahit pagod, ay nakaramdam ng kapayapaan. Ginawa niya ang lahat. Ipinaglaban niya ang kanyang karapatan. Ngayon, ipapaubaya na lang niya ang lahat sa tadhana at sa puso ng kanyang mga anak. Lumipas ang ilang araw ng nakakabinging katahimikan matapos ang hearing. Ang buong Isla Verde ay tila naghihintay, humihinga kasabay ng bawat alon na humahampas sa dalampasigan. Si Isla, Elian, at Mateo, bawat isa ay may sariling laban na kinakaharap sa loob-loob nila habang hinihintay ang desisyon ng korte. Ngunit sa kabila ng legal na proseso, alam ni Isla na may isang desisyon na mas mahalaga pa, ang desisyon ng kanyang mga anak. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang kambal, tinanong ni Luna, Mommy, are we really going to a big palace with Lola Sofia? Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, hindi ng excitement na inaasahan ng isang bata. Lele, baby. Don't you want to go? Malumanay na tanong ni Isla, hinahaplos ang buhok ng anak. Umiling si Luna. I want to stay here in Isla Verde. With you and Leo and Daddy Elian. Sumingit si Leo and Daddy Matt too. Napangiti si Isla ng mapait. Ang inosenteng pagnanais ng mga anak niya para sa isang buong pamilya. Isang bagay na napakakomplikado. Kinaumagahan, kinausap ni Isla ang kambal. Umupo sila sa may dalampasigan, pinapanood ang mga maliliit na alon. Luna, Leo, simula ni Isla, hawak ang maliliit nilang kamay.
Alam nyo, mahal na mahal kayo ni Mommy, ni Daddy Elian, ni Daddy Matt, at kahit si Lola Sofia, mahal din kayo niyan sa paraan niya. Huminga siya ng malalim. Pero minsan, kailangan nating pumili. Kung papipiliin kayo, sino ang gusto niyong makasama? Saan niyo gustong tumira? Nagkatinginan ang kambal. Para silang maliliit na matatanda na binigyan ng isang napakabigat na tanong. Mommy, sabi ni Leo, can't we all just live together? Like one big happy family. Yeah, Mommy, sang-ayon ni Luna. We want you, and Daddy Elian, and Daddy Matt. And maybe Lola Sofia can visit sometimes, if she promises not to be grumpy. Ang simpleng sagot ng mga bata ay tumusok sa puso ni Isla. Gusto namin ang buong pamilya. Ang pamilyang winasak ng mga lihim at ng mga di pagkakaunawaan. Ilang araw pa, dumating ang desisyon ng korte. Pinaboran si Isla. Temporary sole custody at hindi maaaring ilabas ng bansa ang mga bata nang walang pahintulot ng korte ng Pilipinas. Isang maliit na tagumpay, pero alam ni Isla na hindi pa tapos ang laban. Si Rina Sofia ay tiyak na aakyat sa mas mataas na korte. Ngunit bago pa man makagawa ng hakbang ang Reyna, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Elian, matapos ang maraming gabing hindi makatulog, matapos ang maraming pag-iisip at pagtimbang-timbang, ay gumawa ng isang desisyon na iayanig sa buong kaharian ng Asturia. Pinatawag niya ang kanyang ina sa tinutuluyan nito. Si Rina Sofia, dumating na may pag-asang baka nagbago na ang isip ng anak. Pero iba ang sumalubong sa kanya. Sa isang maliit na mesa, nakapatong ang isang velvet na unan. At sa ibabaw nito, ang royal crest ng mga Dantes, ang singsing na sumisimbolo sa kanyang pagiging tagapagmana ng trono. Madre, sabi ni Elian, ang boses ay kalmado pero matatag. I have made my decision. Kinuha niya ang singsing. I am renouncing the claim to the throne of Asturia. Nanlaki ang mga mata ni Rina Sofia. What? Elian, are you mad? Hindi mo pwedeng gawin yan. This is your birthright. Your destiny. In my destiny, mother, sabi ni Elian, is to be a father to the children. To be a partner to the woman I love. Dito sa Isla Verde, o kahit saan pa sila naroroon. Ang corona it's cage, madre. A beautiful, gilded cage. At pagod na akong mabuhay sa loob nito. Inabot niya ang singsing sa ina. I choose them. I choose happiness. Hindi makapagsalita si Rina Sofia. Ang anak na pinalaki niya para maging hari ay tinatalikuran ang lahat para sa isang babaeng taga-isla at sa dalawang batang hindi niya lubos na matanggap. Galit, pagkadismaya, at marahil, kaunting paghanga sa tapang ng anak, lahat ay naghalo sa kanyang puso. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, kinuha niya ang singsing at mabilis na umalis. Alam ni Elian na hindi doon magtatapos ang lahat, pero isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Nang malaman ni Isla ang ginawa ni Elian, hindi siya makapaniwala. Elian, sigurado ka ba dyan? Ang trono. Yan ang buhay mo. Ikaw ang buhay ko, Isla. Kayo ng mga bata, sagot ni Elian, hinawakan ang kanyang mga kamay. Walang kwenta ang korona kung wala kayo. Simple lang ang gusto ko, isang simpleng buhay, kasama kayo. May luha sa mga mata ni Isla. Ang sakripisyong ginawa ni Elian, napakalaki. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para dito, mas lalo pang lumalim. Kinabukasan, si Mateo naman ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Pinuntahan niya sina Isla at Elian sa kubo. May dala siyang isang maliit na kahon. Isla, Elian, bati niya. May lungkot sa kanyang mga mata, pero may dignidad. Narinig ko ang desisyon mo, Elian. At nirerespeto ko iyon. Tumingin siya kay Isla. Isla, alam kong masaya ka na. At yun ang importante sa akin. May inabot siyang sulat sa kambal. Para sa inyo, mga anak, sabi niya, ang boses ay medyo nanginginig. Sulat yan para sa dalawang tatay niyo. Basahin niyo kapag medyo malaki na kayo, ha? Ang kambal, hindi pa lubos na naiintindihan ang lahat, ay niyakap si Mateo. We will miss you, Daddy Matt. Mamimiss ko rin kayo, sabi ni Mateo, pinipigilan ang luha. Tumingin siya kay Elian. Elian, ito. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob nito ang susi ng kanyang fishing boat, ang kanyang kabuhayan,
ang kanyang buhay sa isla. Pamana ko na sa'yo yan. Alagaan mo yan, ha? At higit sa lahat, alagaan mo sila. Nagulat si Elian. Mateo, I can't accept this. Tanggapin mo na, sabi ni Mateo, umiti ng mapait. Para sa mga bata. Para kay Isla. Kailangan nila ng isang ama na marunong maghanap buhay dito sa isla. Tutal, prinsipe ka man, kailangan mo pa rin kumain. Nagbiro pa ito, pero bakas ang lungkot. Aalis na ako, Isla, sabi ni Mateo, tumingin sa babaeng minsan niyang inakala na makakasama niya habang buhay. May kamag-anak ako sa Cebu. Mangingisda rin. Susubukan ko roon. Magpapakalayo muna. Para makapag-move on na rin. Niyakap ni Isla si Mateo. Salamat, Mateo. Sa lahat-lahat. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ako rin, Isla. Mag-iingat kayo. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa pamilyang minsan niyang inangkin, pagkatapos ay tumalikod na at naglakad palayo. Ang bawat hakbang, mabigat. Pero may dignidad. Isang paalam na puno ng pag-ibig at pagpaparaya. Naiwan sina Isla at Elian kasama ang kambal. Ang lungkot sa pag-alis ni Mateo ay naroon, pero napalitan din ito ng isang bagong pag-asa. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang kambal, nakaupo sina Isla at Elian sa dalampasigan, sa ilalim ng kumikislap na mga bituin. Tahimik lang sila, magkahawak kamay. Mahal kita, Isla Alonzo, bulong ni Elian. Mahal din kita, Elian Dantes, sagot ni Isla, at sa unang pagkakataon sa harap ng publiko, kahit ang mga alitap-tap lang ang saksi, hinalikan niya ang lalaking pinili ng puso niya. Isang halik na puno ng pangako, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at ng mga hamon ng buhay. Tatlong puso. Isang desisyon. Ang desisyon na piliin ang pag-ibig, ang pamilya, at ang simpleng kaligayahan. Ang daan ay hindi naging madali, pero sa huli, ang puso pa rin ang nagwagi. Lumipas ang isang taon. Ang Isla Verde ay bumalik na sa dati nitong payapang ritmo, ngunit may isang bagay na nagbago, isang pamilya ang nabuo, hindi sa dugo ng maharlika, kundi sa tibay ng pagmamahalan at sakripisyo. Sina Isla Alonzo at Elian Dantes, kasama ang kanilang kambal na sina Luna Amara at Leo Maximus, ay namuhay ng simple, malayo sa gulo ng palasyo at sa mga mapanghusgang mata ng alta sosyedad. Si Isla, na minsan ay muntik ng maging asawa ni Mateo, ay mas piniling maging kiprinsesang ina ng Isla Verde, isang titulong bigay sa kanya ng mga taga-isla na nakasaksi sa kanyang tapang at pagmamahal. Nagpatuloy siya sa pagtuturo sa lokal na eskwelahan, isang munting paaralang gawa sa kawayan at pawid, kung saan ang kanyang mga estudyante ay hindi lang natututo ng abakada, kundi pati na rin ang mga kwento ng pag-asa at katatagan mula sa kanilang guro. Ang kanyang mga ngiti mas matamis na ngayon. Ang kanyang mga mata kumikinang sa kaligayahan. Okay class, who can tell me what is the capital of the Philippines? Tanong ni Teacher Isla isang umaga, ang pisara sa likod niya ay puno ng mga makukulay na drawing. Nagtaas ng kamay si Leo, na ngayon ay 6 na taong gulang na at nasa klase ng kanyang ina. Mommy. I mean, Teacher Isla. It's Manila po. Nagtawanan ang mga bata. Ngumiti si Isla. Very good, Leo. At sino naman ang makakapagsabi kung ano ang paboritong prutas ni Teacher Isla? Mangga po, sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Si Elian naman, ang dating prinsipe ng Asturia, ay natutong mamuhay bilang si Mang Lian, ang masipag na asawa ni Teacher Isla. Ang mga kamay na dati sanay humawak ng espada at dokumento ng kaharian, ay sanay na ngayong humawak ng araro at pala. Nagtayo sila ng isang maliit na vegetable farm, sa likod bahay ng kanilang simpleng kubo, ang dating kubo ni Isla na pinalaki at pinaganda nila ng kaunti. Dito, nagtatanim si Elian ng mga gulay kasama ang kambal. Daddy, look! This tomato is so big and red, masayang pinakita ni Luna ang pinitas niyang kamatis. Wow, princess! That's a beautiful one. Siguradong matutuwa si mommy mo pag ginawa nating salad yan, sabi ni Elian, pinunasan ang pawis sa noo. Ang balat niya, dati kutis porcelana, ay medyo umitim na dahil sa araw, pero mas bumagay ito sa kanya. Ang kanyang mga ngiti mas totoo na ngayon, hindi na pilit. Ang mga mata niya, puno ng kapayapaan.
Paminsan-minsan, may mga turista o taga-Maynila na nagagawi sa Isla Verde at nagugulat kapag nakikita ang dating prinsipe na nagbubuhat ng sako ng lupa o nag-aayos ng bakod. Pero para kay Elian, wala nang masasarap pa sa buhay na pinili niya. Ang paggising sa umaga nakatabi si Isla, ang paghahatid sa mga anak sa eskwela, ang simpleng pananghalian na pinagsasaluhan nila, ang paglalaro sa dalampasigan hanggang sa paglubog ng araw, ito ang mga kayamanang hindi niya ipagpapalit sa ka. Anong corona? Ang relasyon nila sa Asturia. Complicated, pero may pag-asa. Si Rina Sofia, matapos ang ilang buwang hindi pakikipag-usap, ay nagsimula ng magpadala ng mga liham at paminsan-minsang video call sa mga apo. Hindi pa rin niya lubos na matanggap ang desisyon ni Elian, pero unti-unti niyang nakikita ang kaligayahan ng anak at ng mga apo. Marahil, sa paglipas ng panahon, matututunan din niyang unawain na ang tunay na yaman ay hindi laging nasa palasyo. Minsan pa nga, nagpadala siya ng isang malaking balikbayan box na puno ng mga laruan at damit para sa kambal, na may kasamang isang maliit na note para kay Isla, "Take care of Avison. And in by grandchildren." Walang pirma, pero alam ni Isla kung kanino galing. Isang maliit na hakbang, pero isang malaking pag-asa. Ang trono ng Asturia ay pansamantalang pinamumunuan ng isang regent council, habang hinihintay na lumaki ang nakababatang kapatid ni Elian, si Infanta Isabela, na ngayon ay puspusan ng sinasanay para sa responsibilidad na iniwan ng kanyang kuya. Paminsan-minsan, tumatawag si Isabela kay Elian, nangangamusta at humihingi ng payo, hindi bilang prinsipe sa prinsesa, kundi bilang kuya sa nakababatang kapatid. Si Mateo naman, ayon sa balita mula sa isang pinsan na bumisita sa Isla Verde, ay maayos na ang buhay sa Cebu. May sarili na siyang maliit na fishing business doon at balitay may bago na raw itong inspirasyon. Isang araw, nakatanggap sila ng isang postcard mula kay Mateo. Isang larawan ng oslob na may maikling sulat sa likod. Isla, Elian, Luna, Leo. Kamusta na kayo dyan? Ako, okay lang dito. Masaya naman. Maganda ang huli ng isda. Salamat sa lahat. Huwag niyo akong masyadong isipin, ha? Basta, maging masaya kayo palagi. Hanggang sa muli. Nagmamahal. Mateo T. Napangiti si Isla. Masaya siya para kay Mateo. Nararapat lang na maging masaya rin ito. Inipit niya ang postcard sa isang lumang libro, isang paalala ng isang pag-ibig na minsan ay naging bahagi ng buhay niya, isang pag-ibig na nagturo sa kanya ng maraming bagay. Ang kambal, sina Luna at Leo, ay lumaki ng masaya, malusog at puno ng pagmamahal. Alam nila ang kwento ng kanilang mga magulang, ang prinsipe na tinalikuran ang korona para sa pag-ibig, at ang simpleng taga-isla na naging prinsesa sa puso ng kanilang ama. Proud sila sa kanilang ina, na hindi man nagsusuot ng korona o nakatira sa palasyo, ay isang reyna sa kanilang paningin, isang reyna ng tahanan, isang reyna ng pagmamahal. Sa Isla Verde, naging alamat ang kwento ni na Isla at Elian. Isang kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay, na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, at na ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, magkahawak kamay na naglalakad sina Isla at Elian sa dalampasigan. Ang kambal ay masayang naghahabulan sa unahan nila, ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng indayob ng alon. Ang langit ay kulay kahel at rosas, isang perpektong tanawin para sa isang perpektong pagtatapos. Huminto si Isla, tiningnan ang dagat. Ang parehong dagat na saksi sa kanyang mga luha, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga laban. Ngayon, ito ay saksi sa kanyang kaligayahan. Happy ka ba, mahal? Tanong ni Elian, niyakap siya mula sa likod. Mumiti si Isla, isinandal ang ulo sa dibdib ni Elian. Sobra, mahal. Sobra-sobra. Tumingin siya sa asawa. Salamat sa pagpili sa amin. Salamat sa pagpili sa simpleng buhay na to. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Isla, sabi ni Elian, hinalikan siya sa noo. You saved me. You showed me what true happiness is. Ikaw ang reyna ko, ang prinsesa ko, ang lahat-lahat ko. Corny mo, natatawang sabi ni Isla pero kinikilig. Mahal na mahal kita, Elian Dantes, ang prinsipe ng puso ko at ng Isla Verde.
Mahal na mahal din kita, Isla Alonzo, ang prinsesang ina ng Isla Verde at ang reyna ng buhay ko. Nagyakapan sila, habang pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ang buhay ay hindi laging fairy tale, pero para kina Isla at Elian, ang kanilang kwento ay mas maganda pa. Isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng panahon, at pinagtibay ng wagas na pag-ibig. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iwan ng isang payapang gabi. Sa maliit na isla ng Isla Verde, sa isang simpleng kubo na puno ng pagmamahal, ang isang dating prinsipe at ang isang simpleng ina ay natagpuan ang kanilang key happily ever after, hindi sa isang malaking palasyo, kundi sa piling ng isa't isa, at sa mga ngiti ng kanilang mga anak. Ang korona ay napalitan ng simpleng sombrero, ang trono ay napalitan ng duyan sa ilalim ng puno ng mangga, pero ang pag-ibig, iyon ang nanatiling pinakamahalagang yaman. Ang prinsesang ina ng Isla Verde ay natagpuan na ang kanyang tunay na kaharian. At dito, siya ay maghahari, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, magpakailanman. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni na Isla, Elian, Mateo, Luna at Leo. Kung nakarating kayo sa bahaging ito, ibig sabihin, sinamahan ninyo sila sa kanilang mga tawa, luha, kilig, takot at tagumpay. At para doon, ako'y lubos na nagpapasalamat. Ang bawat salita, bawat eksena, ay inaalay ko sa inyo. Habang isinusulat ko ang ang prinsesang ina ng Isla Verde, para akong naglalakbay kasama ang mga karakter. Naramdaman ko ang gulat ni Isla sa biglaang pagdating ni Elian, ang sakit at galit ni Mateo, ang determinasyon ni Elian na makabawi, ang takot sa banta ni Rina Sofia, at higit sa lahat, ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. May mga pagkakataon na napapangiti ako habang nagtatype, may mga sandaling napapaluha, at may mga eksenang kinikilig din ako na parang teenager. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster, pero isa rin itong napakasayang karanasan. Ang bawat karakter ay naging parang tunay na kaibigan, at ang Isla Verde ay naging parang isang tahanan. Sa likod ng mga kilig at drama, may ilang mahahalagang mensahe akong nais iparating sa pamamagitan ng kwentong ito. Una, ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya at mapagsakripisyo. Nakita natin ito sa ginawang pagtalikod ni Elian sa kanyang korona, sa marangal na pagpapaubaya ni Mateo, at sa walang sawang pag-aalaga ni Isla sa kanyang mga anak. Ang pag-ibig ay hindi lang puro saya at romansa, ito ay tungkol din sa pag-unawa, pagpapatawad, at pagpili sa kapakanan ng minamahal higit sa sarili. Pangalawa, ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga. Si Mateo, kahit hindi tunay na ama ng kambal, ay nagpakita ng pagmamahal na higit pa sa inaasahan. Ang pamilya ay nabubuo sa mga puso na nagmamahalan at nagtutulungan, kahit ano paman ang pinagmulan. Pangatlo, ang katapangan ay hindi nasusukat sa lakas o kapangyarihan, kundi sa kakayahang ipaglaban ang tama at ang minamahal. Si Isla, isang simpleng babae mula sa isla, ay nagpakita ng pambihirang tapang nang harapin niya ang isang reyna para sa kanyang mga anak. Lahat tayo ay may kakayahang maging matapang, lalo na kung para sa mga taong mahalaga sa atin. At panghuli, ang tunay na kaligayahan ay madalas matatagpuan sa mga simpleng bagay. Ang yaman at titulo ay hindi garantiya ng kasiyahan. Minsan, ang isang simpleng buhay na puno ng pagmamahal, kapayapaan, at mga tawa ng pamilya, ang siyang tunay na kayamanan. Sana, sa pagbabasa ninyo ng kwentong ito, may napulot kayong aral o inspirasyon na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga buhay. Sana ay naantig nito ang inyong mga puso, gaya ng kung paano naantig ng inyong suporta ang akin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni na Isla at Elian, huwag sana kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kakilala. At syempre, gustong-gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lang kayo ng komento, mensahe, o kahit isang simpleng emoji. Ang inyong mga reaksyon ang nagsisilbing inspirasyon sa aming mga manunulat para patuloy na lumikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa susunod na kwento.